Glory to God. Sige po, palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Are you all excited? Malapit na po ang ating pong 48th year anniversary celebration. Ito po ay October 10, 2026. Of course, sa ating Luneta Quirino Grandstand, Manila. At alam ko po na tayo ngayon pa lang ay naghahanda na. Amen po ba? Pakitignan nga po yung katabi nyo, sabi nyo kapatid. Kapatid. Yung adobo mo, wag mong kalimutan. No? Of course, we are so excited para po sa celebration na ito once a year. At alam nating ang Diyos ang ating ipagdiriwang at siya po ang ating babalikan ng lahat ng papuri at pasasalamat. Wow, 48 years na po ang church na ipinanganak sa kanyang puso, kung saan dito po tayo pinagpala ng Panginoon. Are you blessed that you belong to this church? Amen. Amen. Amen po ba? Pakitignan yung katabi, sabi nyo kapatid. Kapatid. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Dahil may JIL. Amen Dahil po may ba? JIL. Palapakan natin ng malakas ang Panginoon. At dahil po dyan, of course, ipanalangin natin ang ating nalalapit na anniversary. Ito po ay para sa Panginoon, pagdiriwang ng kanyang kabutihan at ng kanyang katapatan sa loob ng mahabang panahon. Hindi nagkulang, hindi nagbago ang Panginoon. Nakaranasan natin ang lahat ng problema, pagsubok. Grabe, matindi. And yet, andito po tayo nagpapatuloy. Why? Because God is truly the owner of this ministry. Hindi po ito sa tao. Kaya si Jesus kasi ang bida, siya ang ating Diyos, siya ang ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, my dear Jael Calamba family. Dito po sa ating face-to-face worship and healing service. Isa lang po ito sa libu-libong worship and healing services na idinaraos kapag linggo. Mayroon pang mga weekday, na mga worship services sa iba't ibang mga bansa. At tayo pong lahat ay nagpapasalamat sapagkat dito po sa Jael Calamba City ay meron din po tayong mga gawain. Ang tangi itinataas natin ay ang Panginoon, hindi tao, hindi ang pangalan, hindi relihiyon, hindi rin po si Brother Eddie, hindi ang pastor, kundi ang ating Panginoon. It's a non-sectarian, Christ-centered, full gospel Christian ministry. Walang itinataas na anumang sekta. At ito po ay samahan, kalipunan ng mga taong tunay na kinahabagan ng mayamang biyaya ng Panginoon. Naligtas, hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi naligtas tayo dahil sa habag at biyaya ng Panginoon nung tayo ay nanampalataya. Palapakan natin ang Panginoon. This is JIL. Ano po? At ito po ay full gospel sapagkat lahat ng ating pinag-aaralan, natututunan, napapakinggan, itinuturo sa lugar na ito ay hindi po salita ng tao, kundi salita ng Panginoon. The pure gospel of the Lord, not partial, not half, but the full gospel of the Lord Jesus. From Genesis to Revelation, itinuturo po natin ang salita ng ating Panginoon. Walang dagdag, walang bawas, walang kulang. Sapagkat mayroon pong karampatang parusa sa sinumang nagdadagdag at nagbabawas ng salita ng Panginoon. Kaya full gospel. At ito po ang salita ng Diyos na hindi lang nagbibigay buhay, kundi ang salita ng Diyos mismo ay buhay. The words that Jesus speaks, they are spirit and they are life. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Ngayon po ay darako tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Dala ba natin ang ating mga Bibles? Taas natin yung ating mga Biblia. Dito po tayo natututo, dito po tayo nababago, dito po tayo napagpapala, dito po tayo gumagaling sa salita ng ating Panginoon at dito po tayo nabubuhay. Sabi ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Kaya congratulations sa ating lahat na narito sapagkat alam natin kung ano yung mahalaga. We know what is our priority, lalo na paglinggo. We need to worship together as a church, as a family. We need to exalt God. We need to honor God. Mahalaga na ating maparangalan, maluwalhati ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Isang tabi muna ang mga problema, mga pagsubok.
Dahil alam natin, ang Diyos natin hindi natutulog, hindi nagpapabaya. Gising na gising ang ating Panginoon. Gising ho ba tayo ngayong umaga? Amen. Pumalakpak ho ang mga gising na gising. Glory, glory be to God. Of course, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa ating pong mga first-time guests na narito. Pakitaas nga po ang kamay ng mga first-time guests, yung mga may ribbon na green o red or yellow, ano ba? So mayroon po tayo doon sa likod. Mayroon po ba dito? Ayan din po, ayan. Thank you so much for coming. We welcome you all. At nais lang po natin na i-recognize isa ho nating pastor sa international, si Pastor Gilbert, at ang kanyang wife, si Sister Tess from JIL Norway. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po nila. Ayan. So ngayong umagang ito ay darako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ngayon ay July na. Nasa second half na po tayo ng taong 2026. Nasa second half na po tayo ng taong 2026. Ano na ho kaya ang mga natutunan natin na bunga ng Espiritu? Sa ating theme na Holy Spirit Breakthrough, hindi nyo ba napapansin ang mga pinag-aaralan natin ay bunga ng Espiritu? Di ho ba? Ano pa yung pinag-aaralan natin noong January? Magkaroon muna tayo ng test. Titignan ko nga ho kung talagang natututunan natin, nauunawaan natin. Kasi kaninang first service, medyo nalungkot ako ng konti. Dahil hinahagilap pa nila, ano nga ba nung January, February, March, April? Ano nga po ba nung January? Ano yung theme natin? Mukhang nakapag-review na yung iba, yung napakinggan nila kaninang morning. Breakthrough peace, di ho ba? Ayan, dapat alam po natin. Kasi kung talagang nakinig tayo, nananatili yan, nakatatak, nakatanim sa ating mga puso at espiritu yan. Kahit anong mangyari, alam mo, breakthrough peace, peace nga naranasan ko nga ang peace ni Lord Diba? The peace that passes all understanding. Di ho ba? Nung second month, February, ano po? Naku, mukhang wala na. Ano na po ang nangyari? Nung February, ano po? Lakasan natin? Purity. Kasi kanina nandyan kayo kaya alam nyo na Breakthrough purity. Di ho ba? So kabanalan ng Panginoon, napakahalaga. Nung March po, ano po? Breakthrough? Kindness. Kasi nandyan kayo kanina, kaya kayo lang talaga ang sumasagot. Bakit yung iba parang hindi alam ano bang natututunan natin, ano bang itinuturo? Naku, ang hirap ho nun. Yung nakinig pero nakalimutan. Hindi na i-apply sa buhay, kaya hindi nagtagumpay. Ang diablo po, alam nyo ba, na parang ang Diyos dahil parang magsasaka na naghahasik ng mga buto. At yung mga ibang buto napunta doon sa tabing daan. At dahil nasa tabing daan, dumaan ang kaaway, tinuka. Kinuha yung mga buto. So walang paglago. Hindi nagbunga. Nanakaw. Alam nyo ba na ang kaaway kasi magnanakaw, ninanakaw niya pati yung salita ng Diyos na itinatanim sa puso natin. Kaya kapag yan ay hindi natin nabantayan, hindi natin naipamuhay na ingatan, nanakaw yan ng kaaway, wala na. Tapos na ang laban, talo ka na sa diablo. Kaya mahalaga na ito'y ating itinatanim sa ating puso. Diba? Sabi po yan ng Matthew 13, na binabanggit po doon. Tapos yung iba ay napunta doon, nalaglag doon sa mabato, matigas. So minsan napupunta sa matigas na puso. Ang binhi, ang salita ng Diyos. Kaya hindi nagkakaugat, hindi yung mayabong, namamatay kasi matigas. Pag nakikinig ng Word of God, hindi dapat matigas ang puso. Tama po ba? Dapat ay soft yung heart. Yung lupa na mataba, matabang lupa, di ba? Good soil. Tapos yung iba po na buto napunta doon sa madawag naman. Ano naman yung madawag? Malalaki yung, matataas yung damo, maraming talahiban. Kaya ang nangyari, yung buto ay naiipit, naiirita, nasisiksik nung dawag. Kaya ang nangyari ay hindi na rin siya lumago. Ano yung mga bagay na nagpe-pressure, sumisiksik sa atin? Mga problema, the cares of this world. Anxieties, worries, fears. Yan po yung mga kalaban ng ating pananampalataya. Kaya mahalaga ng salita ng Diyos na uunawaan, dinadigest
Pagkatapos po nating makinig ngayon, mamaya pag-uwi, aralin uli natin. Let us apply the Word of God that is for your own good, for the increase of your faith and for the prosperity that God wants you to enjoy, for you to receive the blessings and the breakthroughs in life. Ano po? So napunta doon sa madawag. Yung ikaapat po, 4 kinds of soil yan Parang nagturo na po ako ng isang lesson. Yung ikaapat ay good soil. Sabi nyo, good soil. Sabi nyo, fertile. Yung soil, maganda yung lupa. Binungkal, maimis, maayos. Kaya nung tinaniman ng buto, ito ay yumabong, ito ay lumago, ito ay tumubo, ito ay nagbunga. At nagbunga ng tigta-30, tiga-60, tiga-100, tiga-1,000. Magbubunga ang salita ng ating Panginoon na naitanim sa matabang puso. Palakpakan natin ang Diyos. The best clap offering if you believe. Hallelujah. So ano pa po yung ikaapat? Noong kindness po yung third, yung ikaapat na buwan, April, breakthrough? Love. Breakthrough love. Yan. Tapos nung May, breakthrough? Faithfulness. Talagang dito lang nasagot. Ay, kumusta po kayo dyan? Kumusta po naman po kayo sa likod? Breakthrough faithfulness noong May. Nung June, fresh yan. Alam nyo yan. Breakthrough? Gentleness. At ngayon, patience. Grabe. Kapag ang bunga ng Espiritu na yan ay na-digest natin, naitanim sa puso, naisapamuhay, wow, grabe. Ang sabi ng James, di ba, magiging ganap ka. Wanting nothing, lacking nothing. You will become mature, perfect. Yun naman ang ultimate na goal natin sa buhay. Kung bakit tayo po ay nagpapatuloy para eventually maging katulad ng Panginoon. Now let's go to this. Sa James chapter 1, basahin natin ang James chapter 1, yan, verses 3 and 4. Pakibasa po natin ang James 1, 3 and 4. Doon po tayo sa aking, sa aking slides. James chapter 1, verses 3 and 4. Pakibasa po natin, lakasan po natin sabay-sabay. Be assured and understand that the trial and proving of your faith bring out endurance and steadfastness and patience. But let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work so that you may be people perfectly and fully developed with no defects, lacking in nothing. Ang ganda po nitong verse na ito. Actually, James was still addressing the suffering saints when he wrote, be patient, be steadfast, endure. Yan po kasi ang mga synonyms ng salitang patient o patience. Ina-address niya ang believers ni Santiago, ng author ng James. Santiago? Ano ang Tagalog sa James? Sabi nila, Jaime. Hindi po. Santiago po. Ayan po. So si James, ina-address niya. Kaya simula sa chapter 1, sinimulan niya ang kanyang mensahe sa pagsasalitang be patient. May mga troubles, may tribulation. Yan ang dapat nyong gawin. Alam nyo yan, may mga pagsubok, pero nade-develop. Po ang inyong faith kapag kayo po ay may patience, nade-develop ang inyong spirituality kapag kayo po ay tumitibay sa inyong pananampalataya. And also sa James chapter 5, ganun din ang tono ng kanyang salita, encouraging God's people to become patient. Alam nyo po, sa panahong ito, isa din itong espiritu na to, isa din itong bunga na ito, isa din itong karakter na ito ang kailangan nating lahat. Tama po ba? Parang mali. Kailangan nating lahat ngayon itong patience. Amen? Nagpapasensya lang ako sa inyo. Hindi, biro lang ho. Di ba? Pwede bang tignan nyo yung katabi nyo? Sabi nyo, kapatid, kailangan ko yan.
Huwag yun ang sabihin sa kanya, kundi kailangan nating lahat ang patience. So, hindi lang ito dapat sinasalita, kundi ito ay isinasagawa. Perhaps the hardest lesson to learn in life is patience. Ano po? Maring ito daw ang pinakamahirap matutunan, lalo na ngayon, instant lahat. Di ho ba? Instant lahat. At yung iba nga, pati nga yung garden mo, nasa paso na eh. Hindi ka na nagtatanim, na naghihintay ka ng 10 years para sa mangga. Wala na eh. Kaya po ngayon, parang ang hirap matutunan ang salitang patience. But, we need that. And it can be learned. It can be taught. It can be experienced. Why? Because isa ho yan sa bunga ng Espiritu. Palakpakan po natin ang Holy Spirit. We live in an instant credit. Get everything now economy. Dami. Tingnan mo lang sa Facebook, ayan na lahat. Pag-grab ka, gusto mo na, nag-crave ka sa ganitong food, i-grab mo lang yan. O, ayan na. Ganun na po. Wala na halos nagluluto. Walang nagtatanim. Instant na ang mga halaman. Kaya nagbo-boom ang mga business ng plants. Di ho ba? But anyway, tignan natin ito pong ito pong salitang patience. Its meaning, ano po, pakibasa po natin. Patience is the Greek word hypomone. It comes from, mayroon pong from yan, it comes from the Greek word, or patience is the Greek word hypomone, which is a compound word. Compound, ibig sabihin more than one. Made up of two other words. Hypo, ano yung ibig sabihin ng hypo? A preposition meaning under. And moneo, a verb meaning to remain or abide. Ano ho? So to remain under, diba? Manatili, even in the midst of trying situation, difficult and terrible situation. So next po, sabi po dyan, para mas lumalim ang pag-aaral natin, tignan po natin, thus, Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words, an excellent resource for those who want to dig further. Kung gusto pa nating i-dig further, ito pong ibig sabihin ng patience. Gusto ko talagang matutunan ito, Pastora. Ano bang ibig sabihin? So, if we are going to dig further into the meaning of the original language, it gives the meaning as to bear up courageously. Ikaw ay magiging matatag even under suffering. You are patient, di ba? You remain under, nananatili ka pa rin kahit sa gitna ng matitinding pagsubok. And patience is also translated as long-suffering. Ano po? Tinranslate din po ito as long-suffering. Actually, in Galatians chapter 5, 22, sa a faithful version ng Bible, a faithful version, AFV, ang sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. So yung patience po, synonyms niyan ay long-suffering. Mahabang pagtitiis. Yan. Sino ho dito? Napakahaba na pastora ng pagtitiis ko dyan. Sa asawa kong yan, sa anak kong yan, gusto ko na talagang matapos na ang lahat. Ay, wag po. Continue ho na maging patient. Amen po ba? Amen po ba? Ito po ay tagumpay natin kapag nagpatuloy ang pagiging patient natin. So, long-suffering naman is the Greek word, hindi ko na inilagay ho dyan, macrothumia. Kasi baka mamaya ang dami ng mga Greek word, pastora, hindi ko na matandaan. Yun nga ang ating theme nung Enero, hindi ko matandaan. Ano ho? Sana po ay tinatandaan natin, inaaral natin, nire-review natin. So ito po ay galing sa Greek word na macrothumia, which is translated to another compound word made up of macros. Ang ibig sabihin ng macros ay long, macros pala yun, ano ho, long or far, malayo, mahaba, and thumos, wrath or fierceness. And this has something to do with troubles. Ano ho? This has something to do with problems. This has something to do with difficulties.
Kaya yung long suffering po ay nagsasuffer ka ng mahabang panahon pero kinakaya mo because of patience, because of the fruit of the Spirit. At alam natin na kapag ito'y na-develop sa buhay natin, hindi lang tayo blessed, kundi sigurado magtatagumpay tayo. Amen po ba? Gusto ba nating magtagumpay? Praise the Lord, praise the Lord. So, tignan pa po natin para mas lalo tayong lumalim at masigit na maunawaan. Thus, the idea is to remain under or abide under difficult circumstances. Ang dami niyan ngayon. Di ho ba? As when it is not possible to escape or avoid them. May mga pagsubok talaga na haharapin mo, hindi pwedeng takasan. You cannot avoid them. You cannot escape from them. You need to face it squarely, courageously. Ano po? And you know that God is with you. It literally means to remain under and speaks of endurance under great strength. Kapag dumating ang ganong klase ng trying time circumstances sa buhay natin, ang Diyos naman ipro-provide niya yung strength na kailangan mo. At mapagtitiyagaan mo, mapagtitiisan mo, at magtatagumpay ka in the end. Why? Because our God is a patient God too. Di ba? Ang Diyos natin isa huyan sa kanyang katangian. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagpasensya. At yung pag-ibig ng Diyos sa 1 Corinthians 13 verse 4, love is patient, love is kind. Ang pag-ibig, totoong pag-ibig ay matiisin. Tignan nyo yung katabi nyo. Tulog na ho ba? Tiisin nyo na. Hindi, huwag nyong tiisin. Gisingin nyo pagtulog. Pakisabi sa katabi nyo, kapatid, tiis-tiis lang. Babalik naman si Lord. Ang nangako ay babalik. Di ho ba? The one who promised will fulfill all His promises. Makikita natin yan sa ating patuloy na pag-aaral. So next slide, ang sabi po dyan, a patient person is one who suffers long. Yun po talaga yun, long suffering pala. A patient person is one who suffers long, who, even in the most difficult times, and with the most trying person, hallelujah, remains in relationship. No po? Ang isang tao daw po na matyaga, matiisin ay yung matagal na magtitiis, kinakaya. Kinakaya ang buhay kahit ang hirap, pastora, kahit ang daming pagsubok. Huwag kang bibigay, kapatid. Huwag kang lalayo sa Lord. Huwag na huwag mawawala ang pagtitiwala sa Panginoon. Sa kahit na pinakamahirap na sitwasyon, sa kahit na pinakamahirap marahil na panahon, ano po, at yung mga, mayroong tinatawag na mga difficult people. Diba? Sometimes you deal with difficult people, difficult person. Maaring yan ay asawa, anak, kapatid, kaibigan, kakilala, kamag-anak. Tandaan po natin, kasama sa trabaho, kasama sa school. Lalong manaig ang patience sa buhay natin in order for us to win them for Jesus. Gusto natin silang maipanalo sa harapan ng Panginoon. Kung tayo agad ay sumusuko, paano natin sila maipapanalo? Paano natin maaakay ang ating mga mahal sa buhay kung sumusuko na agad tayo? Pag nakikita natin na napakahirap silang pakitunguhan, di ho ba? O napakaraming pagsubok tayong pinagdaraanan. So, patience means to stay put and to stand fast when you'd like to run away. Yan. To stay put and to stand fast when you'd like to run away. Gusto mo nang sumuko? Gusto mo nang layuan? Hindi, harapin mo. Yan ang patience. Mayroon ba tayo noon, mga kapatid? Minsan siguro, no, Brother RJ, ay ipag-aralan yung special number na bunga ng Espiritu. Yan, ang ganda po nun eh. So let's go to this. What patience is? Ilan lang po ito, bibilisan ko na po. Patience is, pakibasa natin, to imitate the very kindness of God Himself. Ito pala yung patience, because our God is a patient God. So ang patience, ito po ay pagtulad sa mismong kabutihan ng Panginoon. Ano po?
yung gusto mong maging katulad ng Panginoon. And one of the characteristics of our God is patience, kind. Love is patient, love is kind. God is love, but of course, love is not God. Pero yung klase ng love na ipinaparanas ng Panginoon sa atin is nakikita natin, is being displayed sa pamagitan ng kanyang pagiging patient. So it's one of the matchless characteristics of Christ Himself. If we would learn patience, He alone can teach us. Gusto ba natin na matutunan kung paano maging patient? Gusto ba nating maranasan, mag-flow sa atin ang pagiging matiisin? Lapit ka lagi kay Lord. Kasi kapag malayo ka sa Lord, you can never learn patience. Kasi kung mayroong unang-unang magtuturo sa atin ng salitang pagiging matiisin, matyaga, ay walang iba kundi ang Panginoon at ang kanyang salita. Kaya kung gusto nating lumalim sa karakter na ito ng patience, long-suffering at endurance, tandaan natin, laging basahin ang salita ng Diyos, laging makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sa Kanya lang natin tunay na matututunan ang salitang patience. It is John 3:16, but God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is patience. Tinyaga niya, nagtiyaga siya sa atin. Diba? Namatay siya sa krus. Yan po isang act of pagiging patient ng ating Panginoon. Actually, sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Alam na naman natin yan, ang John 3:16. Ang John 3:16 pala ay kapahayagan ng patience ng Diyos. So, ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, basahin po natin. Ang ganda po. Sabay-sabay. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Tanyo po ang Diyos. Kaya po hindi pa raw siya bumabalik. Dahil alam nating babalik ang Panginoon, ay pangako niya eh. Di ba? Kaya po hindi pa raw siya bumabalik, hindi pa nangyayari yung wakas. Di ba? The rapture of the church or the second coming of God. Kaya hindi pa po nangyayari yun kasi ang Diyos, gusto niya lahat ma-born again. Gusto niya lahat makakilala sa Kanya. Napaka-patient niya sa atin, sa mga tao na wala pa sa Panginoon. Because God doesn't want anyone to perish in hell. Pero alam din natin ang katotohanan, mayroon talagang mapapahamak kung talagang hindi lalapit sa Panginoon. But of course, ang church ay dapat maging gising din. Actually, ang Diyos, napaka-patient po niya sa mga unbelievers. Pero alam nyo ba na ang Diyos patient din siya sa atin? Bakit? Sabi niya, humayo na kayo mga anak. Ano bang ginagawa nyo? Ayoko na mayroong mapahamak, isa man sa kanila. Pero papaano sila maliligtas kung wala namang nangangaral? Paano may mangangaral? Paano sila magkakaroon ng pananampalataya kung walang nangangaral? Paano may makakapangaral kung walang sinusugo? Sinusugo naman, ayaw naman. Kaya ang Diyos nagtitiis din siya sa atin. God is waking us up. Ginigising tayo ng Panginoon, our spirit. Hindi po tayo dumadalo lang ng Sunday, makinig, umawit, kumanta, pumalakpak, sumigaw, umupo, tumayo. Tapos uuwi. Tapos pagdating ng isang linggo na naman, tayo na naman ay aawit, sisigaw, papalakpak, magsasabi ng haleluya, uupo, tatayo, magpupuri. Uuwi na naman. Tawag doon, relihiyon. Ang Jael, hindi po relihiyon. Ang pagiging born again, hindi relihiyon. Experience. Na-experience natin ang kabutihan, katapatan, pagiging patient ng Panginoon. At dahil dyan nagbubunga, na tayo din ay nagiging patient, na tayo din ay umaakto sa ating pananampalataya. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Parang masama na ang tingin nyo sa akin. Pwede bang pakisabi nyo sa katabi nyo, sabi nyo, kapatid, bunga ang nais ng Diyos. Amen po ba?
Dapat may bunga yan. Kung lagi-laging nasa church, dumadalo, nakikinig, nai-empower, nabibless. Di ba? Nagkakaroon yan ng fruit. Bunga. At ang hinahanap ng Panginoon ay fruit. So, tignan po natin, ang patience is Jesus Christ saying to a woman caught in the very acts of adultery, neither do I condemn thee, go and sin no more. Sa John chapter 8, 1 to 11, hindi na po natin babasahin, pero isulat nyo po. Ano po? Ito ang ibig sabihin ng patience, na si Jesus, nung mayroong isang babae na nahuli sa pakikiapid, ang batas po ni Moses, sabi ng mga tao, batuhin hanggang mamatay. Yun ang parusa pag nakiapid. Sabi ng isang preacher, siguro kung ngayon, batas pa rin yun, marami nang nabato. Ano po? Kapag nakiapid, ang parusa ay binabato. Can you imagine? Hanggang mamatay. Ano po? So sabi na, di ba yun ang utos ni Moses? So tinetes si Jesus eh. Pero alam niyo, ang Panginoon talaga napakagaling eh. Palapakan nga natin si Lord Jesus, ang ating idol. Ang ating Lord, Master ng buhay natin. Perfect. So ang ginawa niya, hindi siya basta nagsasalita. Tumungo, nagsulat. Hindi ko alam kung anong sinusulat niya. Sulat, ganyan. Tapos sabi ng mga tao, batuhin hanggang mamatay. Di ba? Nangalon niya yan. Yung babae nakatungo, hiyang-hiya, hindi niya alam ang gagawin niya. Naka-ready na siyang batuhin siya bilang parusa. Sabi ni Jesus, nagsulat ulit, then nagsalita. Sabi niya, sino man sa inyo ang hindi nagkasala ang unang pumukol ng bato sa babaeng ito? Sino man sa inyo? Go! Come on! Go! Siya pa ngayon ang naghamon, di ba? Sino man sa inyo, hindi nagkasala, unang kumuha ng bato, pukulin at batuhin ang babaeng ito. Sulat uli siya. Patience, no? Ano po? Tapos ang sabi niyang ganon, nung siya'y tumingin, sabi niya, oh, babae, where are your accusers? Nasaan ang mga accuser mo? Sabi ng babae siguro, umalis na po sila lahat. Bakit? Kasi lahat naman nagkasala. Walang sino mang pwedeng magsabi sa atin na puro ako sa judgmental tayo, husga ng husga, hatol ng hatol. Ano po? Na hindi natin alam, tayo din naman ay nagkasala. But I'm not saying na si Jesus tinolerate niyang babae sapagkat ang sabi niya, go now and live your life of sin. Hindi rin kita kinokondem, babae. Sabi niya ganon. Hindi kita hinahatulan. Hindi kita pinaparusahan. Pero ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Humayo ka and sin no more. Huwag mo nang ulitin yung kasalanan na yan. Live your life of sin. So hindi niya tinolerate. Sabi niya, humayo ka pero huwag ka nang mabuhay sa kasalanan. Praise God. Tayong lahat dati nabubuhay sa kasalanan, sa habag, sa pagiging pasensyoso ng Panginoon. Tayo ay Kanyang pinalaya, nilinis, iniligtas, at minahal. That is patience. Pangalawa po, patience is to bear with the weakness of others. So kung ang Panginoon ay ganon, etong kasunod, di ho ba? It is the quality that enables a person to bear with others. It is the quality, anong sabi dyan? Which enables a man to bear with people so that their unpleasantness and maliciousness and cruelty will never drive us to bitterness. Ano po? Kaya mahalaga palang ma-develop yung patience para sa ganun, hindi tayo magiging bitter. Kasi walang perfect sa mundo eh. And of course, we cannot please everyone. Iba yung prinsipyo, yung tinatayuan mo, iba yung pananaw mo sa buhay. Minsan din natin kailangan ipasak mo sa kanila eh. So ang gawin lang natin is teach, diba, for them to learn. So influence, di ho ba? So binabanggit po dito, ang patience is yung kaya mo na unawain ng iba sa kanilang kahinaan. Pakitignan ang katabi. Ayan. Ano bang kahinaan niya? Di ba? Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may weaknesses. Di ba? So kung lahat tayo pupunahin natin lahat ang weakness ng bawat isa,
magiging bitter tayo. Sasama lang ang loob mo. At napakadelikado pag sumama loob mo. Bakit ho? Maaga kang mamamatay. Bakit ho? Kasi ang sama ng loob yan ay nag-a-attract ng sakit. Sama ng loob, nag-a-attract pa ng karagdagang sakit. Hindi pa nawala, marami ng sakit. Kaya sa bandang huli ay masisira ang buhay natin. So ayaw ng Diyos na ganon. Minsan kailangan talagang relax ka na lang muna. Chill na lang muna. Di ho ba? Chill na lang muna. Naalala ko yung isang attorney, no? So medyo inuuyam niya yung judge, di ba? So parang ginagalit niya, nagsasalita siya ng mga pahayag na hindi maganda. At alam niyo po, habang sinasabi yun, kung ano-anong sinasabi noong attorney, yung judge, kukunin lang niya yung kanyang pencil, tapos ginaganon lang niya, no? Ginangat, ano bang tawag doon? Ang ginangata or chinuchu lang niya ganon yung kanyang, ilalagay lang niya sa bibig niya. Tapos relax lang siya. Tapos salita ng salita. Inuuyam siya, gusto kasi noong yung lawyer, na gumante yung judge. So talagang pinoprovoke niya. Hindi. Dahil mayroon siyang spirit of patience. Kahit anong circumstance ay kaya niyang maging matatag at matibay. Hindi siya pwedeng matinag. Kaya sabi ng mga tao, nakakamangha naman si judge sapagkat punong-puno siya ng pasensya. Siguro kung hindi mapasensyoso si judge, may kinalagyan na itong attorney na ito. Hello, marami po ngayong attorney. Bukas ay makikita natin ang mga napakaraming attorney doon po sa impeachment. So manood tayo, makinig tayo, manalangin po tayo. Napagalingin ng Diyos ang ating minamahal na bansa. Amen po ba? Na-touch ng Panginoon ang ating pamahalaan. Alam natin ang Diyos may kaya siyang gawin. So, sabi noong mga tao, nakakatuwa naman, kahanga-hanga po ang isang taong patient. Amen po ba? Tignan niyo uli yung katabi niyo, sabi niyo kapatid. Kahanga-hanga ba ako o ikaw? Di ba? Ang taong patient ay kahanga-hanga. So, pag sinabing long suffering, it has something to do with people, patience, So, patience ay long suffering, endurance. Pag sinabi mong long suffering, it has something to do with dealing with people. Pag sinabi mo namang endurance, it has something to do with dealing with circumstances or situation. Ito ngayon, may isang aso. Ano po ang natural ng aso? Ba't nyo ala? Hindi, biro lang. Diba? Ang aso ay tumatahol. Ano po? So itong asong ito, kada lalabas na yung buwan, tahol ng tahol, tinatahulan yung buwan. Nakakita na ba kayo ng ganong aso? Pinapakain nyo, tapos ang gagawin lang niya, tahulan yung buwan magdamag. Di ho ba? So tinatahulan yung buwan, tahol ng tahol. So yung buwan, syempre buwan yan magsasalita ba yan o magre-react ba yan? Habang tinatahulan ng aso ang buwan, yung buwan lalong nagliliwanag. Next po, patience is to be slow to anger. Yan. Slow to anger. Hindi madaling magalit. Sino po dito hindi madaling magalit? Wow. Congratulations po. Di ba? Lalo na sa panong ito, naku, na naman. Grabe yan. Naku, sinungaling yan. Naku, yung Di ba? Lahat, nanonood ka ng TV, nakikipag-away ka sa TV. Di ba? Bakit? Naiinis tayo dun sa mga balita, mga fake news. So, it is to suffer insult and injury unjustly without complaint or bitterness. Ang ganda po nito. Di ba? Di ka galit, di ka magtatampo. Of course, minsan nagdaramdam ka, pero for a time lang yon. Pero hindi ka nagtatanim ng galit. Anumang insulto, injury, o anumang pangit na mga bagay na ginawa sa'yo, injustice man, unfairness, tandaan nyo, mayroong isang Diyos na nakatingin. Siya ang bahala sa atin. Come on! Hallelujah! Patience is to have the power to attack, but refusing to attack.
That is patience. Ang galing. So, ang patience pala is power. Sabihin natin power. Kapangyarihan pala yan. Kaya sikapin natin, Lord, grant me. Lord, fill me with the spirit of patience as one of the fruit of the Holy Spirit. So, tignan po natin, it graciously, compassionately, and with understanding judges the faults of others without unjust criticism. Walang unjust na criticism. Tignan po natin ang sunod na slide. The need to be patient. Bakit kailangan? Sabi dyan, patience is a must. Kailangan talaga. In Ecclesiastes chapter 7, verse 8, babasahin natin ng Ecclesiastes chapter 7, verse 8. Ang Ecclesiastes isinulat, karamihan dyan sa mga chapters na yan, isinulat ng the wisest person who ever lived on this planet Earth. And that is King Solomon. Pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Yan ang kanyang payo. You need to be patient. Patience is a must. Pakibasa nga po natin, it is better to finish something than to start it. It is better, sa second phrase, it is better to be gentle and patient than to be proud and impatient. Mas maigi po yung ikaw ang nagpapasensya kaysa ikaw ang pinagpapasensyahan. Tama po ba yon? Parang ayaw nyo mag-rinde, lagi na lang pinagpapasensyahan, suko na ako, puno na ang salop, mga ganun-ganun pa, no? Di ba? Lagi na lang pinagpapasensyahan. Mas mainam yon. Yung ikaw ang nagpapasensya kaysa ikaw ang pinagpapasensyahan. Yung ikaw ang nagtitiis kaysa ikaw ang pinagtitiisan. Pinagtsatsagaan. No po? Sa mga mag-asawa, mayroon tayong couples night. This coming July 19. Matagal na ba kayong nagtitiis, nagtsatsaga? Matagal ko nang pinagtitsagaan to eh. Umattend ho kayo, ng couples night. 1,000 lang ang reds para sa inyong dalawa na yon, para sa food nyo. Doon po tayo sa Hektan. Patalastas po, pero napakahalaga para sa mga mag-asawa. Palapakan nga po natin ang Panginoon. So, ang sabi yan, mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Tiis lang, tiyaga lang. Let God be God. Pagkatiwala mo lahat sa Lord. Yun naman ang faith eh. Pagkakatiwala mo sa Lord ang lahat ng bagay. By your patience, possess your souls. Sabi ng Luke 21:19, ang ganda po pala, powerful. By your patient endurance, you shall gain your lives. Sa ibang translation, sa Tagalog, sa inyong pagtitiis ay makakamit ninyo ang inyong buhay. Gusto ba nating mawin ang ating mga buhay? Gusto ba nating mag-gain ang buhay natin? At yung buhay na matatag, buhay na masaya, buhay na mapayapa, buhay na malaya, buhay na matagumpay, buhay na walang hanggan? Be patient. Napaka-powerful. Amen po ba? Pakibasa nga natin, sabay-sabay. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa o ang inyong mga buhay. Magtatagumpay ka sa buhay sa pamagitan ng iyong pagtitiis. Pati nga po yung pagtatrabaho, nagtitiis ka rin, you suffer, you work hard, di ba? Utusan ka marahil, ikaw ay isang empleyado, ikaw ay isang laborer. So nagtsitsaga ka. Siguro sa mga susunod, ang pag-aaralan naman natin ay yung waiting, yan, which is part of being patient. So, the need to be patient. Next po, be patient in tribulation. Sa panahon po ng mga pagsubok, alam natin na sa mundong ito, grabe ang mga pagsubok. Last day scenario. Tanyo po ang nangyari sa Venezuela. Ang dami nang namatay. Lumindol. After ng ilang seconds yung pagitan, mga 30 plus seconds lang yata, lumindol ulit, mas malakas. Ilan na po ang namatay? Libo-libo. We don't really know. Anong mangyayari mamaya bukas? So, andyan ang tribulation. Kaya habang inaantay natin ang Panginoon, tsaga-tsaga, magkumilos, magtrabaho, tumulong sa iba, ibahagi si Kristo sa inyong opisina, sa inyong school.
Opportunity, pag may sakit, ipag-pray mo. Ang Diyos nangako that He is our healer. Not only our provider. Diba? God is our healer. Siya pong ating manggagamot. Sa Europe, di ho ba? Yung heat wave, matindi. Marami na rin ang namatay. Sa Europe. Nung umalis po kami, nandun po kami nung May nung umalis kami, medyo painit na. Ngayon, nung buong June yata, halos sobrang init. Imagine, Europe na yan. Ang daming snow, ang daming yellow. Bakit? Climate change, global warming. Pero hindi lang yung isang simpleng global warming o climate change. Mayroong itinuturo ang Diyos. It has something to do with spiritual things. Know that in the last days, there will be terrible and difficult times. Maraming tribulation, maraming pagsubok. Pero anong sabi ni Jesus sa John 16:33? In this world, you will have tribulation, but be of good cheer. Be of good cheer. Rejoice, because I have overcome the world, says Jesus. Pinagtagumpayan na niya ang sanlibutan. At lahat ng pagsubok na narito sa sanlibutang ito. Romans 8, anong sabi dyan sa Romans 8? Romans 5, verse 3 and 4, verse 4. Pakibasa natin. And we are also happy with the troubles we have. Why are we happy with troubles? Bakit mo ikagagalak? Troubles yan, problema yan, pagsubok yan, mahirap yan. Bakit daw? Ito po ang sagot. Because we know that, pakibasa natin, because we know that these troubles make us more patient. Verse 4, and this patience is proof that we are strong. Yung pagiging patient pala, yan ay katibayan na ikaw ay malakas. Sino po dito malalakas? Pakitaas ang kamay, pumalakpak ng malakas, na malakas sa Panginoon. At anong sabi sa last phrase? Shall we read? Shall we all read? And this proof gives us hope. Tanyo po ang nakakabit sa salitang patience, steadfastness, kanina, endurance. Tapos ngayon ang nakakabit sa salitang patience ay strength. Diba? Hope. Walang pangit na bagay na nakakabit sa salitang patience. Puro magaganda. And therefore, let us ask God, Lord, help me with my impatience. Turuan mo akong maging mapagtiis at maging matyaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Next slide po. Sabi po dyan, pakibasa po natin, we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Ito, nabigyang din ko kanina. Mga magulang, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po, pagpasok sa kaharian ng Panginoon, hindi po madali. You will enter, into the kingdom of God with much tribulation. Kasi po ang pagiging Kristiyano, hindi ito easy go lucky. Type mo lang, masaya nandun ang aking friend, nandun yung aking kaibigan, actually nandun yung nagugustuhan ko. Hindi po ganon. Ang pagiging born again, pagiging Kristiyano, ito'y napakaseryosong bagay. Na araw-araw ito'y ating isusustain. Araw-araw yung pananampalataya natin ay kinukultivate para lumago. Araw-araw yung faith natin should be cultivated. Diba? Should be kept. At kinakailangan ito po ay tumitibay araw-araw as you read the Word of God. As you listen to the preaching of the Word. For faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Papaano natin mapapatibay ang ating pananampalataya? Ito'y napakahalaga. Ito po ang passes mo papunta sa langit. Hindi po yung magandang itsura mo, hindi yung yaman mo, hindi yung pangalan mo. No! Si Jesus at ang pananampalataya mo sa Kanya ang magiging passes mo para makarating ka sa langit. Ganon din po sa pagpasok sa kaharian ng Panginoon. Napakahalaga ang pananampalataya. At ang pananampalataya, hindi ito isang sapakasimpleng salita lang, nanalig ako ngayon, I am saved and forever saved. No, wrong. Mali po yun.
nanalig ka ngayon, nanampalataya ka dahil nakinig ka ng Word of God. Nakita mo na ikaw ay makasalanan at tinanggap mo ang Panginoon. Pinatawad ka niya. Pero yung relationship mo, tuloy-tuloy. It is a continuous relationship until the very rapture of the church. Hindi pwedeng nanampalataya ka ngayon, balik ka na bukas sa dati mong buhay. Church, this is a very serious matter. It's not just about pagdalo or attending for the sake of attendance. No. This is about life that God promised to each one of us. Gusto mong maranasan yung isang buhay na ganap, kasiya-siya, matagumpay, payapa. Have this kind of faith in God. Ano po? Kaya ang daming tao, nakakalungkot lang, pinagpipiestahan ng dyablo ang buhay. Bakit? Hindi makalaban sa buhay na ito, sa mga laban sa buhay. Why? Kulang sa faith. Hindi inalagaan yung faith. Hindi sinusustain yung faith. Mini-maintain lang yung pagdalo, pero yung faith, walang paglago. Delikado po yon. Church, gusto ko po maging seryoso tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Relationship sa Lord. This should be cultivated daily by prayer, by fasting. Hindi ko sinasabing araw-araw mag-fast po kayo. By praying to God, by studying His Word, pag-aaral ng Kanyang salita. Nasa Book of Ezekiel po ako no? Hinihimay-himay ko, isang chapter, isang araw. Sabi ko, matindi rin ang pinagdaanan ng mga prophets na ito. Di ba? Kung ano-anong mga metaphor na ginamit ng Panginoon, kinakailangan mamatay yung someone who is very dear to you, your wife, no? Kasi yun yung minsan ginagawa mong glory mo, joy mo. Ang Israel, nakalimutan ng Diyos at ang ginagawang joy nila ay yung mga bagay na gusto nila. Minsan sa church, ganun din. Kaya hindi tayo magamit ni Lord, hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Ang pinagkakabalahan natin, yung mga bagay na gusto lang natin, makapagpapasaya sa atin, sa tingin natin. At nakalimutan natin na may sinasabi ang Panginoon. Work with me, walk with me, and watch how I do things. Diba? Discipleship. Pagsunod sa Diyos. Amen po ba, Jael Calamba people? Pwede bang tingnan nyo yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid, pinapaalala sa atin yan dahil mahal na mahal tayo ni Lord. Amen po ba? Mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Do you believe that? Come on! Hallelujah! So dadaan ka talaga sa mga pagsubok. Tinetest yung faith natin araw-araw. Mga kapatid, hindi ito yung panahon ng pagtalikod. Hindi ito yung panahon ng panlalamig. Lalo tayong maging passionate, faithful sa Diyos. Whatever happens. Po. Next, patience builds spiritual maturity. Lumalago ka spiritually kapag may patience. Siyempre, yung faith mo natitest. Ang spiritual maturity mo may kinalaman sa faith mo. Connect po ito. Ano po, mayroong kinalaman ang bawat isa. So growth will not happen if we shelter ourselves from difficulty and testing. We look forward to Christ-likeness. Ito yung ultimate goal. Ano po? So kapag tayo daw po ay iniiwasan natin ang mga pagsubok, ayoko na magkaroon ng problema, ayoko magkaroon ng pagsubok, you will not grow. Paano masasabing victor ka and not a victim kung di mo naranasan ang mabigat na pagsubok, kung di mo naranasan ang problema? At tandaan natin, 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na papayagan ng Diyos na dumating sa buhay mo na hindi mo kaya kasi ang Diyos sasamahan ka niya. Kakayanin mo yan. Pakisabi sa katabi, kakayanin mo yan. Tignan nyo naman yung katabi nyo, nagsasalita po kayo sa hangin. Pakitignan yung katabi, sabi nyo, kakayanin mo yan. Dahil sa Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ng Lord. We look forward to Christ-likeness. Yan ang goal natin, to be like Christ. Kaya nga ang sabi doon sa James 1, binasa natin, di ba?
so that you will become perfect, mature, lacking nothing. Oh my God. Yan din po yung sinasabi ng Ephesians 4:11-13. Bakit daw mayroong mga pastor, apostle, evangelist, preacher, teacher? Bakit daw po mayroon? For them to equip the church. For them to equip the saints. Sino ang mga saints? Believers? Kayo. Bakit may pastor? May prophet? Bakit may evangelist? Bakit may teacher? Bakit may, apostle? Bakit daw? Para i-train, i-equip, i-empower, turuan, tulungan ang mga mananampalataya na lumago, tumibay sa kanilang spiritual lives upang sa ganon sila ang magamit ng Diyos sa ministry ng follow-up, ministry ng life groups, ministry dito sa church, ang saints. At higit sa lahat, sila ay maging katulad ni Kristo, attaining to the full measure of the fullness of Christ. Tanyo po, pakibasa nga natin kasi minsan mali yung kaisipan no? Pastor siya lahat, siyang follow-up, siya ang life group, siya lahat yan. Gagawa kasi pastor siya. Makikita nyo, bukas makalawa, patay na si pastor kung siya lahat ang gagawa. Kaya nga, ang ganda ng message ng Lord Look at this, pakibasa natin. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, pakibasa natin, lakasan ho natin. The evangelists, the pastors, and teachers. 2:12. Ano yung purpose? To equip His people for works of service. So that the body of Christ, ang mga believers, may be built up in spiritual maturity. At ano ang ultimate goal? Until we all reach unity in the faith, magkaisa, maging solid tayo, magkaisa tayo sa mga ipinapagawa ng Panginoon, and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Yun yung sinasabing, we look forward to Christ-likeness. Kaya po ang daming churches At minsan, kahit sa church, kaya minsan mabagal ang paglago. Why? Kasi iniasa lahat sa pastor, iniasa lahat sa mga leaders. No. Bawat mananampalataya, mayroon tayong common ministry. And that is to share the love of Jesus to all people, regardless of ano man ang kalagayan sa buhay, in season or out of season. Are you willing, church, to be used by God for the works of service for His glory? Amen po ba? Parang di ako kumbinsido. Amen po ba? Pumalakpak ng malakas ang mga nagsasabing, Lord, gamitin mo ang buhay ko para sa iyong kapurihan. Sabi po ng Hebrews chapter 10, paano tayo lalago? Ang ganda po nito sa Hebrews chapter 10, easy translation. Ano po? Pakibasa po natin ang 25. Lagi na natin itong naririnig, pero mas magandang tignan natin. Sabay-sabay po. Some people have stopped meeting with the group of Christians, but that is not good. So, sabi dito, himay-himayin natin. Yung iba, tumigil na, hindi na sila nakikihalubilo. Hindi umaaten ng connecting time. Parang paraphrasing, hindi na sila dumadalo. Pero, hindi okay yun. Hindi maganda yun. Hindi yun makakabuti sa kanila. Buti na lang andito kayo. Next po. Sabay-sabay, we should all continue to meet together. What? Tignan niyo po uli yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, continue to meet together. Kaya dapat lagi tayong dumalo. Hello? Nasaan kaya yung iba? Yun ang hahanapin natin. Diba? Yun ang ating pagsusumikapan na sila ay maibalik sa Panginoon. Next po, next phrase, pakibasa natin. We need
to help one another to be strong and brave. Kailangan magtulungan tayo. O paano tayo tutulungan? Kung tayo ay magkakasama, natutulungan natin ang isa't isa. Kaya po kapag ang isang Kristiyano hindi na po dumadalo, I tell you, kahit pa sabing, hindi naman ako nakakalimot, yan kasi ang madalas na sinasabi. Hindi po totoo yun. Dahil darating ang panahon, kapag hindi ka na nakakadalo at wala ka ng feeding ng Word of God, ikaw ay magiging malamig na Kristiyano. Hanggang sa wala, babalik ka sa dating buhay. At ayaw ng Diyos yun. Kaya ang sabi niya, we need to help, we need to meet together. Continue to meet together. To help one another to be strong and brave. Pakibasa natin yung huli. That is now even more important. Lalo na sa panahon ito, importante. Bakit ganito si Pastora magsalita? Napaka-importante. Lalo na sa panahong ito. Ano po? Because the Lord's great day is coming. You know that the Lord will return soon. Itong mga ginagawa natin, may kinalaman ito sa muling pagbabalik ng Diyos. Diba? At yung mga hindi natin nakikita, kung alam nyo, yung dati kong katabi dito, hindi ko na nakikita. Kung kinilala nyo sana yan, dahil sumali tayo sa connecting time, nakilala natin kahit paano may number, ay sis, naku, hindi ka namin nakikita sa church, balik ka. Mahal na mahal ka ni Lord, ano man ang problema mo. Diba? So hindi na kailangang gagawin ng leader, oy pastor, tayo mismo. Bakit? Kaya tayo ini-equip ng Panginoon para mag-mature, para maglingkod, at maging mabunga ang buhay natin sa Panginoon. Praise the Lord. Of course, next slide, ano pong sabi dyan? Sa next slide po, the need to be patient. Patiently wait for the coming of the Lord. Yun na po yun. Napakahalaga ng patience as far as the second coming or the coming of the Lord is concerned. James 5, verse, ano pong sabi dyan sa verse 8? Pakibasa natin. Sabay-sabay. You also be patient. Strengthen your hearts. Ayaw nyo nang basahin. Ano po? Pakibasa natin, ulitin natin. You also be patient. Strengthen your hearts because the coming of the Lord has drawn near. Maging matyaga kayo, magtiis kayo. Kahit minsan tinutuya ang church. Magtiis kayo, tiisin nyo lang, tiyaga lang kayo. Kahit minsan binabatikos kayo kung ano-anong sinasabi sa inyo. No? Malungkot kayo kung binabatikos kayo dahil mali ang ginagawa nyo. Pero kung tama ang ginagawa nyo dahil sa pananampalataya nyo sa Diyos, binabatikos kayo, rejoice! Lumundag ka sa tuwa! Sapagkat ang mga propeta, kahit noong unang panahon, nakaranas din ito. Si Jesus mismo, nakaranas siya ng lahat ng uri ng ridicule, pananakit, paninira, at lahat ng uri ng pangit na salita. At humantong pa sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi siya umimik. Naging very patient siya. At dahil dyan, ikaw at ako ay pwedeng magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maglingkod tayo sa Panginoon. Maging matyaga tayo. Ano po, intayin natin ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Dito po sa James 5, 7, and 8, 5 times na binanggit yung salitang the Lord is coming soon. Ano po? Brothers and sisters, be patient, the Lord will come. 1. So be patient until that time, until the Lord comes. Look at the farmers, they have to be patient. They have to wait for their valuable crop to grow and produce a harvest. They wait patiently for the first rain and the last rain. You must be patient. 2, never stop hoping the Lord is coming soon. Yung the Lord is coming soon, 3 times na binanggit. Yung salitang be patient or patiently, 5 times. Sa James 5. Kaya sa chapter 1 at chapter 5, ang issue dito, be strong. Be patient. Kinakausap ni Santiago ang mga mananampalataya sa panahon niya.
na magpakatibay, magpakatatag, at maging matiisin dahil nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Palapakan natin ng Lord. Yan din po ang admonition ng Panginoon sa ating lahat. Hebrews 10:36, last 2 slides, tapos na po ako. Anong sabi po ng Hebrews 10:36? Sabay-sabay po, lakasan natin. You need to be patient and strong. Then you will continue to do what God wants. As a result, you will receive what God has promised. 3 important things at sequence ng binasa natin. Nakikinig pa po ba tayo? Yung mga nasa likod ba nakikinig din po? Ano po? Kasi minsan mahirap pag nasa likod, maraming distractions. Okay po. So ang sabi dito, sabay-sabay nating tignan, yung the blessings of patience. Ano yung 3 important things? Ano yung una? Be patient and remain strong. Maging matiisin kayo. Maging matibay, matatag kayo sa pananampalataya. Then, anong susunod na mangyayari pag tayo ay matiisin at matibay sa pananampalataya? We can continue to do the will of God. Magagawa mo ang kalooban ng Diyos kapag patient ka. Pero kapag impatient ka, you can never do the work of God. Kasi lagi kang bitter. No? You cannot endure the pain. You cannot enjoy serving the Lord. Hindi mo mai-enjoy. Hindi mo mai-enjoy ang maglingkod sa Diyos kapag impatient ka. Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? And therefore, you cannot do the will of God. Pero kapag patient ka daw, strong ka, nagagawa mo, nakapagpapatuloy ka, at nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. At ito ang pinakamaganda. Pag nagawa mo ang kalooban ng Diyos, dahil ikaw ay patient and strong, the third, anong sabi dyan? Pakilakasan natin. You will receive the blessings of His promises. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayo sa presensya ng Diyos. Lahat ng mga pagpapala, pangako ng Panginoon, matatanggap natin. Gusto ba natin yon? Sumigaw nga po ng malakas na hallelujah yung mga nais na maranasan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Malakas na hallelujah! Mahina po, hindi narinig ng dyablo. Mas lakasan natin sabay-sabay. Hallelujah! Hallelujah! The best clap offering to our God. Hallelujah! Thank you, Lord. Taas natin ang ating kamay. Patuloy po nating purihin, dakilain, pasalamatan ng Diyos na araw-araw kinakalinga tayo. Araw-araw tinuturuan tayo. Araw-araw tinutulungan tayo. Napakatyaga niya para sa atin. He keeps on teaching us. He keeps on embracing us. He keeps on loving us. Kahit minsan di tayo kamahal-mahal. Ganyan ang Diyos. Nagtiyaga siya sa atin. Bigay naman natin sa Panginoon ang pinakamainam. Ihandog naman natin sa Kanya ang pinakadalisay. Pinakamahal nating pagsamba. Paghariin natin ang Panginoon sa buhay natin. Paghariin natin ang banal na Espiritu. Sabihin natin, Holy Spirit, breakthrough. And let the fruit of the Spirit be upon us all, Lord. Lahat ng natututunan namin. Hallelujah. As we sing that song, in English muna, Come Holy Spirit, fall on me now. Holy Spirit, Fall on me now. Oh, anoint us, Lord, with the spirit of patience. your anointing, come in your power. Holy Spirit, breakthrough. I love you, Holy Say to the Holy Spirit, I love you, Holy Spirit. Spirit, in my soul, and every day I grow to love you more. Once again, come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Hilingin natin na puspusin tayo, punuin tayo, Your anointing, yakapin tayo come in your ng banal na Espiritu ng Panginoon.
Sa'yo'y sumasamo. Oh, Lord, nagsusumamo po kami ngayong umaga. Renew us, change us. Ito ang panalangin ko sa buhay ko. Wala tulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Sapat, nawa'y marapat. Let us raise our hands, raise our hearts, lift up your hearts to God. Panginoon, baguhin niyo po kami. Ipuin niyo ang aming puso. Harapatin, siyasatin ang aming buhay. Everybody, as we lift our hands before the Lord, sa'yo'y sumasamo. Sa'yo'y sumasamo for the very, very last time. Pagalangin mo, ito ang panalangin ko sa buhay ko. Ewanulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Patuloy ka naming sinasamba. Patuloy ka naming pinupurit kahit sa gitna ng suliranin, Panginoon. Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Even when the oceans rise, thunders roar, we will continue to be still. We will continue to believe and put our trust in our God. Hallelujah! Oh, thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Ano mang pinagdadaanan yung pagsubok, you can bear, you can overcome. Sa Tagalog, suliranin man. Kahit anong pagsubok, kahit anong suliranin, you can be still. God is on His throne. Hindi nagkukulang ang Diyos, hindi nagbabago ang Diyos. Makapangyarihan siya. With hands lifted up, suliranin man ay Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Panginoon ko, sa'yo lamang. Panginoon ko, sa'yo Sa'yo lamang kami mananatili, O Diyos. Sa'yo lamang kami titingin, O God. For the last time, Panginoon ko. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Oh, come on. Let us worship Jesus.
Napakamatapat mong Diyos. Kahit sa gitna ng pagsubok, Lord, we will continue to honor you. We will remain in your love. Ano man ang pagdaanan ng iyong mga anak, mga magulang, mga kapatid, ano man pong mga pagsubok, gabundok man, o anumang sakit, karamdaman, kahirapan, na parang sinasabi natin hindi natin kakayanin. Tandaan po natin na mayroong purpose ang Lord. God wants to develop your patience. God allows troubles, testings to test your faith. And your faith, the more, will develop perseverance, patience, gentleness. Rabasyante. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ng Diyos kapag dumadanas ka ng pagsubok. Huwag mong sabihin na ang Diyos nakalimutan ka na niya. Mayroon lang mga bagay na nais ituro ang Panginoon. Gusto ng Lord maging matatag ka, kapatid. Nasa huling panahon tayo, napakabigat, napakatindi. Yung mga hindi mo inaakala, nangyayari. Why? Because these are terrible times, difficult times. At ang nais ng Diyos, lalo tayong lumapit sa Kanya sa panahon ng tribulation, sa panahon ng kabigatan, sa panahon ng mga pagsubok. Habang tayo nakayuko, nakapikit, muli nating ialay ang ating buhay sa Panginoon. And immediately we will proceed with our Holy Communion service. At doon po natin mararanasan, maging ngayon, gusto na ng Diyos na ibuhos ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. At sa pagpapartig natin later sa ating Holy Communion service, God will complete our joy. God will make our joy complete, our blessings complete, our healing complete sa ating patuloy na paglapit sa Kanya. Sabihin natin, Ama naming Diyos na banal, Ama naming narito Diyos, po ako, narito po ako. nagpapasalamat sa iyo, Nagpapasalamat muling naghahandog muling ng aking buhay. ng aking buhay. Marapatin niyo Marapatin ang aking puso ang aking puso. at ikaw, Panginoon, At ikaw, Panginoon, ang kinikilala ko, ang kinikilala, tinatanggap ko tinatanggap ko upang maghari upang sa aking buhay. sa aking buhay. Araw-araw, Araw-araw, maghari ka. maghari ka. Susunod ako sa iyo Susunod ako sa iyo. dahil ikaw ang aking Diyos. Dahil ikaw Ang aking Panginoon. Dahil ikaw ang aking Gamitin mo ang aking buhay Gamitin mo para sa ikalalawak para sa ng iyong kaharian. ng iyong Gamitin mo ang aking buhay Gamitin mo ang aking para sa iyong kaluwalhatian. para sa iyong kaluwalhatian. Magtagumpay ka, Panginoon, Tagumpay ka, Panginoon, sa aking buhay, sa aking buhay. araw-araw. Araw. Salamat po Salamat. sa pangako niyong kaligtasan, Pangako ninyong sa pangako niyong kagalingan, Pangako ninyong sa pangako niyong pagpapala, Pangako ninyong tagumpay, kapayapaan, kalayaan, Kalayaan. at buhay na walang hanggan. Buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Manatili tayong nakayuko, nakapikit. Lord, kilala mo ang bawat anak mong nagtungo sa lugar na ito. Alam mo ang kanilang pangailangan. Sa oras na ito, Panginoon, as we proceed sa aming Holy Communion service, ngayon pa lang, Panginoon, ibuhos mo na ang lahat ng kasaganaan, benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Tulungan mo ang iyong mga anak na patuloy na umasa at magtiwala sa iyo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Turuan mo din silang magtagumpay sa pinakamahirap na panahon, sa pinakamahirap na sitwasyon. Lord, let them have the victory that you have promised. Salamat, Lord. In this world, we will have tribulation, but we must be of good cheer because you have already overcome the world. Therefore, we are victors and not victims. We are more than conquerors. We give you praise and we give you glory. This is our prayer in Jesus' name. Pumalakpak po ang tunay na mapagtagumpay sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. The best clap offering.